Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang ika-13 bahagi. Malungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ako na susunod kay ate. Bumalik ka na sa bahay. Kailangan ka ng mga bata. Puno ng pakiusap ang boses ng babae. Kahit ano ay gagawin niya. Kahit ano ang sasabihin nito. Basta mawala lang ang lungkot sa mga mata ni Sarah. Nilingon niya sa huling pagkakataon si ate. Hindi ganoon kabilis ang paglakad nito dahil sa luggage na dala. Ibinalik niya ang tingin kay Sarah. Marami siyang gustong sabihin na hindi niya kayang ilabas. Ipinarating na lamang niya sa pamamagitan ng titig na iyon. That was, if she could ever read his eyes. Bumitaw na si Sarah sa pagkakahawak sa kanya. Lahat iginawa ni Eugene. Huwag lang niyang mahawakan ng kamay nito para ibalik sa kanyang balat. Umatras siya at tumango. Ikaw na ang bahala. Tumango rin si Sarah at lumakad na pasunod kay Ate Micah. Siya ay lumakad na rin pero sa kabilang direksyon naman. Pabalik sa bahay. Palaging ganoon ang sitwasyon. Palagi sa magkabilang panig siya pumupunta. Sa halip na magkasalubong, palaging papalayo sa bawat isa ang direksyon nila. Kanina pa nakasunod si Sarah kay Mika. Pero hindi niya magawang lapitan ang hipag. May ilang hakbang na distansya sa pagitan nila. Basta sinusundan lamang niya ito. Nag-iisip pa siya ng plano. Hindi pwedeng umalis si Micah. Hindi pwedeng masira ang pamilya nito. Pero wala siyang nabuong matinong plano. Lumulutang yung isip niya dahil sa mga narinig na sinabi ni Eugene kanina sa kapatid nito. Buong buhay mong pagsisisihan to kapag ipinagpatuloy mo. You would wake up each day thinking of things would turn out differently if you didn't do what you are doing right now. Hindi maipaliwanag ni Sarah ang nararamdaman. Kanina, nang marinig ang mga iyon kay Eugene, nabulabog ang kanyang puso at isip. Para nagbubuhol-buhol ang mga ugat niya sa puso dahil sa mga sinasabi nito. Now, her veins seemed like twist pretzels. Bakit sinabi ni Eugene ang lahat ng iyon? May regrets ba ang dating asawa? Ano bang nangyari sa'yo? 5 taon na ang nakaraan. Ano bang iniisip mo, Sarah? Natauhan lang siya na makita na tumigil na sa paglalakad si Micah. Umaalog ang mga balikat nito kaya lang walang duda na umiiyak ito. Parang may matigas na kamay na pumigas sa puso niya. Masayahin at matatag ng personalidad ni Micah. Sa loob ng maraming taon na pinagsamahan nila, hindi niya ito nakikita na naging sobrang emosyonal. Maliban lang siguro noong maghiwalay sila ni Eugene. Pero maliban doon ay wala na. Kahit hindi pa rin alam kung anong sasabihin. Nilapitan na niya si Micah. Tumayo lang siya sa tabi nito habang humahagulhol ito ng iyak. Hindi niya inawat ng hipag. Kung siya kasi, kapag umiiyak, gusto niyang pabayaan lang siya na mailabas ang lahat. Titigil na lamang siya kapag pagod o nailabas na ang lahat. Makalipas ang ilang minuto nang sa tahimik na pagtayo ni Sarah sa tabi ni Micah, ay tumigil na rin ito sa pag-iyak. Nagangat na mukha ang hipag niya at tumingin sa kanya. Namumula ang buong mukha nito lalo na ang ilong, pero wala siyang mai-offer na panyo o kahit anuman. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata, Sarah, sabi ni Micah sa basag na boses. Ate, hindi ka pwedeng umalis. Mabilis na sabi niya. Please, kung ano man ang problema pag-usapan niyo ni Kuya. Kaya niyong ayusin yan. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Alam mong aalagaan ko sina Gustavo at Jem, pero iba pa rin kapag ikaw. Please, ate. Nangislap na naman sa luha ang mga mata ni Micah. Umiling ito. I can't. Napaiyak ito ng tuluyan. Hindi ako pwedeng magstay, Sarah. Mababaliw ako. Parang mababaliw ako. Nagbara ang lalamunan ni Sarah. Naiintindihan niya. Alam niya kung ano ang pinagdaraanan nito. Nangyari din sa kanya iyon, pero ayaw niyang sabihin. Ayaw niyang i-entertain ang ideyang iyon na kanyang gagamitin na paraan para kumonekta sa hipag. For selfish reasons, nagawa na niyang ibaon sa limot ang sakit. Kung ibabalik niya ngayon, baka hindi niya magawang makaahon. Saan ka pupunta? Sa bahay namin ni Eugene sa Maynila. No. Biglang hinawakan ni Sarah ang kamay ni Mika. Wag doon, ate. Mas masamang alaala ang ibinabalik ng sinasabi niya sa kanya. Habang tumatagal, mas tumitindi ang kirot sa puso niya.
Kung talagang gusto mo munang umalis para makapag-isip ka, pwede ka naman kina CJ o kina Shara. Umiling si Micah. Kailangan kong umalis muna dito. Kina Jules, pwede ka sa kanila. Pwede rin sa rancho. Hindi sumagot si Mika. Para nag-iisip ito kaya sinamantala niya iyon. Sigurado ako na welcome ka sa bahay ni Jules. Nasa Cebu sila ngayon at nagbabakasyon. You can stay there. Tatawagan ko si Jules, papayag yon. Tuluyan ng gumuhit ang confusion sa mga mata ng hibag. Makakapag-isip ka doon. Walang maaabala sa'yo. Huwag ka magpadalos-dalos ate please. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito at ikinulong sa mga kamay niya. Please ate, please. Makalipas ang halos kalahating oras ay bumaba si Achilles. Sinalubong ito ni Eugene sa ibaba ng hagdan. Susundan mo ba si ate Mika? Why should I? Marunong siyang umalis, marunong din dapat siyang bumalik. Kung gusto nga niyang bumalik, matigas na sabi nito. Nanlamig si Eugene dahil sa sinabi ni Achilles. Mabuti na lang at napakalma na niya ang mga bata at nasa loob na ng kwarto kasama si Manang Yoli. Si Sarah naman ay hindi pa bumabalik. Umaasa siya na hindi ito pumayag na pumunta ng Maynila ang ate niya. Sigurado ako na hihinahon na din si ate. Babalik siya mamaya. Alam ko naman na naiintindihan mo. Pagod na akong umintindi. I did and said everything I could. Ilang sandali ang lumipas bago siya natauhan. Sinundan niya si Achilles, pero nakita niyang humaharurot na ang sasakyan nito. Si Sarah ay nakatayo na sa pinto at nakatingin din sa papalayong sasakyan. Nang tuluyan nang mawala sa paningin nila ang sasakyan ay nagkatinginan sila. Lumapit siya sa babae. Nasaan si ate? Kinakabahan tanong niya dahil sa maraming dahilan. Huwag ka nang mag-alala. Hinatid siya ni CJ sa Cordillera. May bahay doon ang isa naming pinsan na si Jules. Natatandaan mo naman siguro si Jules. Taga roon na napangasawa niya. Doon muna magsustay si ate. Kahit paano nabawasan ang bigat sa dibdib ni Eugene. Thank you. You don't have to thank me. Talagang gagawin ko yun kahit anong mangyari. Sa halip na bumagal ang tibok ng puso ni Eugene ay parang lalo pa itong bumibilis. Tungkol sa nangyari kahapon. Kalimutan na natin yon. Mabilis na sagot ni Sarah saka lumakad papasok sa bahay. Nakasunod agad siya. I tried, pero mula kagabi pag uwi natin, hindi na ako halos nakatulog. Hanggang kaninang umaga iniisip ko pa rin. Simple lang, huwag mong isipin. Sagot nito sa boses na walang emosyon. I can't, Eugene. Biglang humarap si Sarah sa matigas na ekspresyon. Kakalimutan na natin yon. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na rin naman magbabago ang mga mangyayari. Maraming mas importanteng bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, Eugene. For once, pwede bang huwag ka muna maging selfish? Parang sinampal ang pakiramdam ni Eugene. Pero parang daig pa niya ang sinampal. Gusto niyang ibuka ang bibig pero hindi niya alam kung anong sasabihin. It hurt like hell. It hurt that she was right. He tried to breathe, but even trying to breathe is hard. I'm sorry. Maya-maya ay sabi nito na may bahid ng guilt ang ekspresyon. Huwag kang mag-sorry. Totoo naman yung sinasabi mo. Malungkot na sabi niya. Pareho silang natahimik at hindi alam ang sasabihin. It was painful, agonizing, pure torture. Bawat araw na lumilipas na magkasama sila ni Sarah, lalo na bubuksan ang sugat na nilikha nila sa puso ng isa't isa. Buhat ni Eugene si Gustavo habang karga naman ni Sarah si Jem. They ended up going to Burnham Park first. Pinagbigyan muna nila si Jem sa kagustuhan nitong sumakay ng bangka. Pero mukhang nag-enjoy din naman si Gustavo. Masaya si Eugene na nakikitang masaya ang mga bata. Masaya rin siya. Bagay na hindi niya na mapapaniwalaan. Ibang klase ng saya. Saya na may kahalong kakontentuhan. Matagal nang huli siyang makaramdam ng ganoon. He was always restless and agitated. Pero ngayon, kalmado ang pakiramdam niya. Kasama niya si Sarah. Dapat ay nag-aalala siya. Kanina, oo, nag-aalala siya sa kung ano ang kakalabasan niyon. Pero ngayon ay panatag sila. Kahit na alam na hindi sila gaano nag-uusap, hindi nagbabago ang pakiramdam niya. Ano gusto niyong kanin? Tanong ni Sarah sa dalawang bata. Spaghetti! Patiling sagot ni Jem na ikinatawa ni Eugene. No, sabi naman agad ni Gustavo. Hindi spaghetti, Jem. Mali yun. Lalo lang umalog ang balikat ni Eugene dahil sa pagtawa. Pinipigil niyang matawa ng malakas para hindi ma-distract ang mga bata.
Nang mapatingin siya kay Sarah ay nagsasayaw sa kaaliwan ng mga mata nito. Hindi maitatanggi na masaya rin ito. Her eyes did not lie. Nang mapansin ng babae na nakatingin siya, biglang nawala ang kislap sa mga mata nito. Nag-iwas din agad ito ng tingin. Sige, hanap na tayo ng malapit na pasta house dito, sabi na lamang nito. Sa di kalayuan nakaparada ang sasakyan nila, pero bago pa makarating doon ay may humarang na sa kanila. Isang lalaki na nasa late 20 siguro ang edad, naka-polo shirt at jeans, mukhang desente naman. Excuse me lang po, ma'am sir, pwede po bang magpa-survey sa inyo? For social experiment lang po. Napatingin si Yunjin kay Sarah. Nagkibit balikat lang ito. Tungkol saan ba yan? Tanong niya. May ilang questions lang po ako. Maraming salamat po. Kayo sina Mr. and Mrs. ano ho? At yung unang question ho is, kung ilan sana ho ang plano niyong bilang ng anak? Okay na po ba kayo dito sa dalawa niyong anak? O gusto niyo pa hong dagdagan? Oh, bumakas ang gulat at pagkailang sa mukha ni Sarah. Hindi kami. Sumulyap ito kay Yunjin. Hindi kami mag-asawa. Biglang pinamulahan ng mukha ang lalaki nagtatanong sa kanila. Sorry ho, akala ko kasi. Naawa si Yunjin sa lalaki dahil halatang hindi na nito alam ang sasabihin. Okay lang, mga pamangkin namin ang kasama namin. Pasensya na ho talaga. Sagot na lang ng lalaki. Hindi ho kasi kayo mukhang magkapatid. Ano ba hong pinagsasasabi ko? Hindi talaga kami magkapatid, pero mag-asawa mga kapatid namin. Napangiti ang lalaki. Bagay ho kayo, mukha talaga kayong pamilya. Nagmamadali na kami. Putol ni Sarah sa iba pang sasabihin ng lalaki bago ito nilagpasan. Si Yunjin naman ay tinanguan muna ang lalaki bago nagmadaling sumunod kina Sarah. Sarah, Tito? Agaw ni Gustavo sa sasabihin sana niya. Bakit? Sabi ni Mommy at Daddy, sad daw si Tita Sarah. Bakit? Wait, parang nahihirapan itong bumuo ng tamang mga salita. Nakatingin pa ang bata sa itaas habang nag-iisip. Alright, bakit po I don't see her cry? Kung sad siya. Nakita ni Yunjin ang pagtigil ni Sarah sa paglalakad. Walang duda na narinig nito ang sinabi ni Gustavo. Kahit pa nauuna ito at si Jem kaysa sa kanila ni Gustavo. Her shoulders went rigid. Kahit hindi nakikita ang mukha ni Sarah, parang alam niya kung ano ang reaksyon nito ngayon. He could feel her pain and frustration. It was the strangest and yet the most reasonable thing, that even after all these years, he was still in sync with her. Bumabalik ang lahat. O siguro hindi naman talaga nawala. Ano pa kaya ang hindi nawala? Magkahating gabi na pero hindi pa rin naririnig ni Yunjin ang pagdating ng sasakyan ni Achilles. Mula nang bigla nang umalis kanina ay hindi pa ito umuuwi. Nakatulugan ni na Jem at Gustavo ang paghihintay sa ama. Siya naman ay hindi nakatulog. Ilang beses niya sinubukan na tawagan ng cellphone ng ate niya pero naka-off naman yon. Kahit ang cellphone ni Achilles ay naka-off din. Makalipas pang ilang sandali, minabuti niyan lumabas na ng kwarto para sa sala maghintay. Total, hindi rin naman siya makatulog. Pero pagbaba ng sala, nakita niya na naroon si Sarah. Nakasandal ang ulo nito sa headrest sa sofa at nakapikit. Mukhang nakatulog na yata sa paghihintay kay Achilles. Dapat ay tumuloy siya sa kusina para magtimpla ng kape. O di kaya bumalik na lamang siya sa kwarto. Pero sa halip, tumayo lang siya roon habang nakatingin kay Sarah. Mula sa ilaw ng lampshade, nagawa ni Yunjin na matingnan ang itsura ng babae. Hindi niya magawa yun mula pa kahapon. Kahit pa gustong-gusto talaga niya. Nakabuka ng bahagya ang mga labi nito. Her lips, as he remembered, were as red and full as before. He was not sure if it was sweet and addicting as before. He used to kiss her for hours, just kissing her. Muwaba ang kanyang tingin sa leeg nito. The inviting flesh were smooth. He swallowed the imaginary lumps in his throat. Bumaba sa kaliwang balikat ang manggas ng shirt na suot ni Sarah dahil malaki ang size ng damit na suot nito. Her neck and shoulders were his weaknesses. He lost his focus whenever she wore something that revealed those parts of her body. Bumaba pa ang kanyang tingin. She was covered by the oversized shirt and pajama bottoms. He could look at her all day and night and he still would not have this feel. Umalis ka na. Huwag mo na siyang tingnan. Bumalik ka sa kwarto mo. Pero kahit anong sigaw ng isip ay nakatayo pa rin siya sa sala. 1 minuto pa. 1 minuto na lang. Kahit kalahati. Nang kumilos si Sarah na para nagigising ay nabigla si Yunjin. Napaatras agad niya. Nang hindi nag-iisip.
Tumama tuloy ang likod ng tuhod niya sa center table. Dahil doon, tuluyan na nga nagising si Sarah. Napatingin siya sa kanya nang idilat ang mga mata. Mas mabilis pa ang bibig ni Yunjin kaysa sa isip. Bumaba ako para sana tanungin ka kung dumating na ba si kuya. Hindi pa kasi siya umuuwi. Nag-aalala rin ako sa kanya. Baka lang alam mo kung nasaan siya. Pero natutulog ka pala dito. I'm just going to. Itinuro ni ang direksyon ng kusina kahit hindi sigurado kung kusina nga ba ang kanyang naituro. Kinusot ni Sarah ang mga mata habang humihikab. His heart skipped a bit because of how adorable she looked. Naikuyom niya bigla ang mga kamay. Wala pa rin pala si kuya. Kumunot ang noo ng babae at tumingin sa wall clock. Na makita na mag-aalas 12 na, tuluyan ng gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Hinihintay ko siya kaya nakatulog na ako dito. Hindi mo ba alam kung nasaan siya? Sa mga mata lang ni Sarah nakatutok ang paningin ni Eugene. Mukhang hindi pansin ng babae na nakababa sa balikat nito ang manggas ng damit. Must not look at her shoulder and collarbones. Must not look. Hindi, pero luminga ang babae na parang mahinahanap. Sa gilid ng sofa kung saan nakatulog ay kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Unti-unting kumunot ang noo nito. Naka-off pa rin ang phone ni kuya. Ilang beses ko na rin siyang sinubukan tawagan. Lalo lang napuno ng pag-aalala ang mukha ni Sarah. Susubukan kong tawagan ng iba naming pinsan. Ilang beses nitong ginawang sumubok, tumawag bago may sumugot dito. Thanks God kay Ron. I'm sorry kung nakaistorbo ako. Yes. Si kuya ba? Okay. Salamat. No. Ako na ang bahala. Anong sabi? Tanong ni Yunjin nang tapusin nito ang tawag. Sa clubhouse daw niya huling nakita si kuya. Umuwi na raw silang lahat pero nagpaiwan si kuya doon. Sagot ng babae. Pupuntahan ko siya. Sasamahan kita. Alok niya. Hindi na. Magdadala naman ako ng sasakyan. Kahit na. Gabi na masyado. At oo, alam ko naman na safe dito. Mabilis na dagdag niya. Gusto ko lang talagang sumama. Nag-aalala din naman ako kay kuya. Paano kung wala pala siya doon sa clubhouse? Please, let me help you. Dahan-dahan itong tumango. Magbibihis lang ako sandali. Sige, ako rin. Pag-akyat ng kwarto, nagpalit lang si Yunjin ng t-shirt at nagsuot ng jacket. Okay na siya sa drawstring na pants na suot. Pagbaba sa sala, wala pa si Sarah, pero dumating din ito makalipas ang ilang minuto. Naka-jacket din at pants. Her hair was tied into a messy bun. She was so beautiful even without trying. Tara na? Tanong ni Sarah. Oo.